Bakit 7 araw lang ang isang linggo? Ang kasaysayan ng ating kalendaryo. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Isa ka ba sa mga taong curious kung ano ang kasaysayan ng kalendaryo? Saan nga ba ito nagsimula? Bakit hindi pantay-pantay ang bilang ng araw sa kada buwan? Bakit Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ang ipinangalan sa bawat araw sa buong linggo? Bakit 7 lamang ang araw sa loob ng isang linggo? Alam mo ba kung gaano katagal na tayong sumusunod sa kalendaryong ginagamit natin ngayon? Ang mga araw, buwan at taon na minamarkahan natin araw-araw ay hindi lang basta likha ng modernong panahon. May mahabang kasaysayan ito na nagmula pa noong unang panahon. Paano nga ba nagsimula ang 7 araw na isang linggo? Ang pagkakaroon ng 7 araw sa isang linggo ay nagsimula pa noong panahon ng mga Babylonian. Sila ang isa sa mga unang sibilisasyon na sumusubaybay sa mga planetary bodies tulad ng araw, buwan at 5 planetang makikita ng mata: Mars, Mercury, Jupiter, Venus at Saturn. Dahil dito, nagpasya silang hatiin ang isang linggo sa 7 araw. Isang tradisyon na kalaunan ay niyakap ng iba't ibang kultura, kabilang na ang mga Romano. Ang mga pangalan ng araw sa linggo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga pangalan ang mga araw ng linggo? Ang mga Romano ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga pangalan tayo tulad ng Monday, Tuesday at iba pa. Sinunod nila ang kanilang mga Diyos at planetary bodies na bahagi ng kanilang mitolohiya. Sunday, gaya ng pangalan nito, ay mula sa Sun's Day o araw na para sa araw. Sa Latin, tinatawag itong Dies Solis. Ang araw ay itinuturing na pinakamakapangyarihang celestial body, kaya't natural na ang linggo ay para sa kanya. Monday ay mula sa Moon's Day o araw ng buwan. Sa Latin, ito ay Dies Lunae na sumasamba naman sa buwan. Tuesday ay mula sa pangalan ng Norse god na si Tyr, ang Diyos ng digmaan. Sa Old English, ang Martes o Tuesday ay tinawag na Tuesday. Ang planetang Mars ay tumutugma sa araw na ito, kaya sa mga Latin-based languages katulad ng Spanish at French, tinatawag itong Martes o Mardi. Wednesday ay hango naman sa pangalan ng Norse god na si Woden o Odin, ang pinuno ng mga Diyos sa Norse mythology. Sa Old English, ito ay Woden's Day. Sa Latin-based languages naman, ito ay nauugnay sa planetang Mercury, kaya tinatawag itong Miyerkules o Mercredi. Thursday ay para kay Thor, ang Norse god ng kulog. Tinatawag itong Thursday, habang sa Latin-based languages, ito ay konektado kay Jupiter o Jove, ang pinakamalakas na Diyos ng Roman mythology, kaya tinatawag itong Huwebes o Jodi. Friday ay mula kay Frigg, ang diyosa ng pag-ibig at kasal sa Norse mythology. Tinatawag itong Frigg's Day. Sa Latin-based languages, ito ay nauugnay kay Venus, ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan, kaya tinatawag itong Viernes o Vendredi. Saturday ay para kay Saturn, ang Roman god ng agrikultura at panahon. Sa Latin, ito ay Dies Saturni, kaya tinawag itong Saturday sa English, at Sabado o Samedi sa mga Latin-based languages. Bakit nga ba linggo ang unang araw sa ating kalendaryo? Ang pagkakasunod-sunod ng mga araw kung saan ang linggo o Sunday ang nauuna ay nag-ugat mula sa mga sinaunang tradisyon at relihiyosong pananampalataya. Mula pa sa mga sibilisasyon tulad ng mga Babylonian at Roman. Ang 7 araw na linggo ay umusbong at ang linggo ay tinuturing na pinakamahalagang araw. Sa konteksto ng Kristyanismo, ang linggo ay espesyal dahil ito ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kaya't naging sentro ito ng pagsamba at espiritual na pagninilay. Ang linggong ito na pinapanatili bilang araw ng pahinga at pagsamba ay nagbigay daan upang maging batayan ng pagkakasunod-sunod ng mga araw ng kalendaryo. Bagamat ang Lunes o Monday ang karaniwang simula ng trabaho para sa marami, ang tradisyon na itinuturing ang linggo bilang unang araw ng linggo ay nananatili. Sa mga relihiyosong komunidad, ang linggo ay hindi lamang simpleng araw kundi isang simbolo ng pahinga at espiritual na rejuvenation, kaya't mahalaga ito sa buhay ng mga tao. Sa mga modernong kalendaryo, ang linggo ay kadalasang nakikita sa simula na nagpapakita ng pagsasama-sama ng tradisyonal na relihiyosong pag-uugali at praktikal na mga aspeto ng araw-araw na buhay.
Ang mga tradisyonal na gawi at pananampalataya ay patuloy na may malaking impluwensya sa ating kasalukuyang sistema ng kalendaryo. Kahit na ang mga tao ay nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa kalendaryo ay nananatiling hindi nagbabago. Ang mga kultura at pananampalataya na nagbigay diin sa kahalagahan ng linggo bilang isang araw ng pagsamba at pahinga ay nagpatuloy na nagbibigay diin sa ideya na ang paggalang sa mga tradisyon ay mahalaga kahit na ang ating pamumuhay ay nagbago. Sa ganitong paraan, ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa kalendaryo ay hindi lamang isang simpleng sistema ng pag-ayos ng oras, kundi isang refleksyon ng ating kasaysayan, kultura at mga pinaniniwalaan. Ang pagbuo ng kalendaryo, paano naman na-develop ang mga buwan at taon na ginagamit natin ngayon? Ang Julian calendar na ginawa ni Julius Caesar noong 45 BCE ay isa sa mga unang kalendaryong ginamit sa malawakang sistema. Ginamit niya ang ideya na 365 araw sa isang taon, pero dahil ang tunay na araw ay may 365.25 araw, nagdagdag siya ng tinatawag na leap year tuwing ika-4 na taon para maayos ang pag-a-adjust sa extra na oras. Ngunit hindi pa rin ito perpekto, kaya noong 1582 ang Gregorian calendar na ipinatupad ni Pope Gregory XIII upang itama ang pagkakaiba ng Julian calendar sa aktwal na haba ng taon. Kaya ngayon, ginagamit natin ang Gregorian calendar na may 12 buwan, kung saan may ilang buwan na may 31 days, ang iba ay 30, at ang February ay may 28 na araw pero nagiging 29 tuwing leap year. Kung curious ka kung bakit iba't iba ang bilang ng mga araw kada buwan, ito ay may kinalaman sa pagsasaayos ni Julius Caesar ng dating Roman calendar. Noong una, ang mga buwan ay may 30 o 31 days, pero si Augustus Caesar, ang sumunod na emperor, ay nagdagdag ng araw sa August upang maging kapareho ng bilang ng mga araw ng July, isang buwan na ipinangalan sa kanyang tiyuhin, si Julius Caesar. Kaya naging 31 days ang August at kailangan nilang magbawas ng mga araw sa ibang buwan, kaya ang February ang nagkaroon ng pinakamaikling buwan. So, kailan naman nagsimula ang Year 1? Ang Year 1 sa kasaysayan ay nauugnay sa kapanganakan ni Jesus Christ. Ito ang basihan ng kalendaryo natin ngayon, kaya tinawag na AD o Anno Domini na nangangahulugang in the year of the Lord. Samantala, ang mga taon bago ito ay tinawag na BC o before Christ. Sa makabagong panahon, mas ginagamit na ang mga terminong BCE o before Common Era at CE o Common Era bilang alternatibo sa BC at AD para maging mas sekular at hindi nakafocus sa relihiyosong konteksto. Hindi lahat ng mga tao ay sumusunod lamang sa Gregorian calendar. Ang mga Chino halimbawa ay gumagamit pa rin ng kanilang lunar calendar para sa mga espesyal na okasyon tulad ng Chinese New Year. Ang Islamic calendar naman ay isang lunar calendar din na sinusunod ng mga Muslim sa buong mundo. Bagamat iba't iba ang kalendaryong sinusunod ng iba't ibang kultura, naging standard na sa modernong mundo ang Gregorian calendar para sa mga opisyal na gawain, international trade at mga global na usapin. Kaya kung titingnan natin ang kalendaryo, tila ordinaryo lang ang bawat araw at buwan. Pero kung susuriin mo ang pinagmulan nito, makikita mo na ang kalendaryo ginagamit natin ngayon ay bunga ng libu-libong taon ng tradisyon, sibilisasyon at pagsisikap ng ating mga ninuno na maunawaan ang misteryo ng oras. Kaya sa tuwing titingin ka sa kalendaryo o maghihintay ng Sabado o Linggo, tandaan mo na ang bawat araw, linggo at buwan ay may mahabang kasaysayang dala-dala. Isa itong testamento sa walang hanggang pag-ikot ng oras na nagpapakita ng kagandahan ng ating mundo. Anong masasabi mo sa video nito, Soul Leaders? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Soul Leaders na sina Kung meron ka mang sugestion o opinion, mag-iwan lamang na iyong komento sa ibaba. Solid Archers, it's time